What's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong muli si Jupiter's TV. Salamat sa inyong pag-subscribe, pagtutok, panonood sa aking YouTube channel. Salamat ng maraming salamat. Ang ituturo ko sa inyo guys ay ang paano mag-handle, magdala ng tao sa negosyo. No, marami kasing nagko-comment. Paturo paano ang labanan. No, maraming pasikot-sikot 'yan. Tiyagain ninyong tapusin ang aking video. Tiyagain ninyong tapusin ang aking video para madagdagan yung kaalaman nyo, no? Habang na pinanood ninyo ang aking mga video sa YouTube channel, yung iba-ibang mga negosyo, ay ituturo ko din ito. Baka mamaya ay sabak na lang kayo sa sabak sa negosyo, hindi nyo pa alam ang pasikot-sikot, no? Kasi sa negosyong vendor, ako ay bitirano dyan. Sa Isintay City, sa Isinta mahigit ang aking mga tao sa pagninegosyo ng vendor. No? Paano ba kumuha ng tao sa negosyo? At saan kukuha ng tao? Kailan kukuha ng tao? Yan, maraming mga tanong na ganyan, no? Na pasikot-sikot pagdating sa tauhan. No? Ito guys, ituturo ko, tiyagain nyo lang, matutunan ninyo. Kasi darating kasi ang panahon, hinihingi ng panahon ang pagkakaroon ng tao. Tandaan ninyo ang sinasabi ko. Kasi dati kasi ako lang ang nag-isa, nagtitinda ng tuyo. Pero dumating ang panahon, habang ako'y natutulog, ay kailangan ko na pala ng tao. Ganon yun guys. Hindi agad-agad na pag magnegosyo ka, kukuha ka ng maraming tao, kukuha ka. Hindi. Mali. Pagdating sa vendor ha, mali yon. Makinig kayong mabuti, tiyagain nyo. Huwag kayong kukurap. Maglista kayo. Uulit-ulitin yung panonood ang video ko hanggat kailangan. Pag hindi nyo pa kabisado. Ngayon, sa pagninegosyo kasi guys, ay hinihingi ng panahon ang pagkakaroon ng tao. Tulad ako, magbigay ako ng mga halimbawa ang nanegosyo ko na nagkaroon ako ng mga tao. Calamares, siyam yung tao ko sa Calamares. Negosyong vendor ha, Calamares. Actually, yung si Joseph Velasco, yung ini-interview ko na mayaman na ngayon, tauhan ko yon 2006. 2006 pa, tindiro ko siya ng vendor ng Calamares. Tauhan ko siya noon, panahon na yon. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin kasi nagiging manager ko din siya sa tuyuan. Tapos nagiging manager ko din siya sa ibang mga departamento ng aking company ngayon. No? Marami akong mga tao guys na nahawakan, no? Sa pagdating sa negosyo. Ngayon, tiyagain nyo na lang. Medyo ang akin kasing pagtuturo ay by experience lang, hindi by book, hindi by libro, no? Kaya tiyagain nyo na lang, tiisin nyo na lang ako, at least may matutunan kayo dito. Ngayon guys, dumami ang mga tao ko noon Calamares 2006 hanggang 2007, dumami ang mga tao ko. Tapos 2010, dumami naman ang mga tao ko. Umabot ng 30 mahigit. Pagdating sa mga tuyuan naman yung mga time na yon. 2012, sa barbecuehan at sa mga prutas. Meron din akong mga tauhan sa mga prutas. So, marami akong mga karanasan pagdating sa negosyo guys. No, ngayon, paano kumuha ng tao? Una, doon muna tayo sa kailan dapat kukuha ng tao sa negosyo. Guys, ang vendor, dapat ikaw muna. Mas maganda na ikaw muna mag-isa. Parang ako, bigyan ko kayo ng halimbawa, Calamares. Ngayon, nagpwesto ako sa isang park subdivision, bungad ng Parkland subdivision ng Dasmariñas. Kumikita ako ng 3,000. Malinis yun, bumibinta ako ng 6,000. Higit sa kalahati ang tubo, pero doon na lang ako sa 3,000. Malinis ang kita. Ngayon, ituturo ko sa inyo guys. Bakit kailangan ko ng mga kumuha ng tao? Kasi stable na yung pwesto na yon. Yung pwesto ko na yon, kumikita, nag-akyat ako ng 3,000 malinis.
Kalahati kasi ang tubo ng calamares, yung pusit na 3 piso pa noon, tinutusok-tusok. Ngayon kasi 5 piso na eh. Tinutusok-tusok, tapos sausaw suka, kakain yung mga dumadaan. Yun yung negosyo ko. Ngayon, ay yung calamares, meron akong tao. Ako lang muna mag-isa, no? Ito muna, ako lang muna mag-isa nagnegosyo. Nung stable na ang negosyo, ako lang naman ang nagtitinda ng ganon sa Dasmariñas. Meron akong kalaban, pero nasa bayan, malayo, no? Naisipan kong, ang ganda na ng kita, 3,000. So, nakaipon din ako guys, dahil kumikita ako 3,000 eh. Malinis, araw-araw, sa aking pagtitinda. So, ang nangyari, kumuha ako ng tao, yun ngayon si Joseph Velasco. Kumuha ako ng isang tao para siya ang pababantayin ko doon. Una, mas maganda kasi ikaw muna. Hinihingi ng panahon yung pagkakaroon ng tao. Pag naisipan mo na, kung maglagay ako ng tao dito, magpapasok pa rin ng 3,000. Kasi, magpapasok pa rin ng 3,000. Kasi babantayan niya lang. Customer ko na dati. Customer ko na regular yung mga bumibili. Ginawang pulutan, ginawang ang dami. Talagang ang dami kong customer. So regular, kailangan ko na lang may bantay. Yung isang tindahan na yon, yung motor. At sidecar lang, bisikleta lang ang gamit ko. Nilagyan ko ng sidecar. So, kailangan ko na ng tao. Binabantayan ng aking isang tao. Kumuha ako ng tao na may nag-apply eh. Kumuha ko ng tao, kakilala ko. So, yun ngayon, si Joseph. So, nag-umpisa na siya. Nagtitinda, nagpasok siya ngayon ng 3,000 sa akin. Ngayon, doon sa 3,000, ay kukuhanan ko ng pagkain niya. Libre siya lahat guys, inooperan ko siya. 500 ang isang araw niya, babantayan niya lang yung business doon, negosyo. 500 ang isang araw niya, tapos libre siya lahat. Ganon ako kalakas magpasahod. 2006 yun guys. Tuwang-tuwa yung tao dahil kinuha ko siyang tauhan eh. So 500. So ang iniisip ko, ang tao na to, pag kukunin ko, sisweldoan ko ng 500, tapos kung ang expenses niya pagkain ay 150 din sa isang araw, so meron pa akong 2,000 malinis sa isang tao. So, doon nagsimula na intact na siya doon. Ako naman, ang ginawa ko, tinitraining ko muna siya bago ko siya binitawan doon guys. Sama-sama muna kasi kailangan, ang requirements mo, pag kumuha ka ng tao, i-training mo muna. Training mo muna. O ito, ganito ang paggawa. Ituro mo munang mabuti sa kanya kung paano ang pag-serve ng mga pagkain sa mga taong bibili, pag-handle, ng pera, ituro mo sa kanya lahat. 1 linggo yon, tinuruan ko siya. Nung natuto na, binitawan ko na siya doon guys. Si Joseph, binitawan ko na siya doon. Kasi siya yung kauna-unahan kong tao doon sa pag-handle ng tao, si Joseph. So, binitawan ko na. So, nagpasok siya ngayon ng 2,000. Malinis yun guys, araw-araw. So ako, ang ginawa ko, kung mapagkatiwalaan na siya doon sa isang pwesto na yon, humanap naman ako, nagpagawa naman ako ng isang bisikleta, nilagyan ko ng sidecar. Doon naman ako sa Mericrest kasi maraming subdivision yan, bungad. So, nung nag-stable naman guys, nung nag-stable naman na yung yung lugar na yon, ang lakas ng benta ko. Ang lakas ng benta ko doon sa Mericrest subdivision, bungad pa rin. Daanan ng tao, sa gilid-gilid lang ako ng kalsada. Kaya nga, meron akong motto, buhay bindor sa gilid-gilid ng kalsada, bindor. Gilid-gilid lang, hindi ka makasagabal. So, ganun pa man guys, ay stable na rin yung Mericrest. Kumuha na naman ako ng tao. Ang pagkuha ko sa tao guys, doon sa isang tindero ng mani, sabi ko, baka meron kang meron kang kakilala sa probinsya. Kailangan ko ng tao. Kailangan ko ng tao na tindero. Kaya doon guys, meron tindero.
Di nakakuha, taga Masbate. Yung nakuha ang tindiro, sunod pangalawang tao ko. Inilagay ko naman doon sa nakita ko naman pwesto. So ibig sabihin, sa paghahanap ng tao, kailangan meron na siyang posisyon pagdating, meron ng intact na pupwestuhan. Huwag kang kukuha ng tao pag wala pang pwesto, wala pang ereyang pagpupwestuhan. Ako, kumuha ako ng pwesto, pag nakaisang buwan na ako doon sa area, nagmamasid ako, ako muna nagtinda. Ngayon, ang daming customer. O di, kumuha na ako ng tao para ilagay doon. Tapos sunod, kumuha na naman ako, nagpagawa na naman ako ng sidecar. Yung inilagay ko na naman doon sa Merry Chris, nagpasok naman ng 2,000 sa akin. So, dalawa na yung tao ko, guys. Dalawa na yung tao ko sa negosyong Calamaris, no? Dalawa na yung, kasi Calamaris yung hinalimbawa, kasi yun yung kauna-unahan kong negosyo, na marami akong tao. So, dalawa na yung tao nagpasok sa akin ng 2,000 malinis araw-araw, guys. Bumibenta sila ng 6,000, 5,000, 6,000, 7,000, kalahati ang tubo ko. Pero inilagay ko na lang sa 3,000 ang tubo kasi magpasahod ka doon sa taong kinuha mo. Tapos pagkain pa nun, no? Expenses nun. Sagot mo yun eh. So at least, doon sa Merry Chris, meron na akong tao na nagpasok ng pera, 2,000. Sa Parkland naman, meron din akong tao na nagpasok ng 2,000 araw-araw. 4,000 na yun, guys. Imagine ninyo, guys, kung gaano ako kalakas kumita. No? 2 tao pa lang nun. 2 tao pa lang yun. Umabot nga ng siyam yung tao ko, guys. Kasi hinihingi ng panahon. Hinihingi ng pagkakataon. Hanggang sa umabot ako sa Green Gate, subdivision, sa Bungad uli. No? Hanggang sa naman ako sa Greensboro doon, sa Bungad uli. Hanggang sa doon naman ako sa may mini stop, sa may Golden Gate naman. Nagkaroon din ako ng doon, pwesto. Hanggang sa umabot ng siyam yung tao ko, guys, sa pagninegosyo. So, imagine ninyo, sa siyam na tao, nagpasok ng 2,000 bawat pwesto. Gaano kalaki ang pumapasok sa akin araw-araw. Imagine ninyo yan, guys. No? Wala akong bisyo. Wala. Kaya, ang pagkuha ng tao, hinihingi ng panahon. Hindi pwede yung kukuha ka, tapos magiging liabilities mo yan. Ano yung liabilities? Magiging pabigat. Isipin mo, kaya ka kumuha ng tao para magpasok sa'yo ng pira, hindi yung parang maglabas ka ng pira. No? Kailangan, pag kumuha ka ng tao, pagdating sa vendor, kailangan, pag kumuha ka ng tao sa probinsya, kailangan meron na siyang direksyon, meron na siyang pupwestuhan. I-training mo na lang ng 1 linggo, marunong na yan. So, pag marunong na, bitawan mo na siya. So, ang ginawa ko na lang nun, guys, ako na umabot ng siya, medyo mabigat na para sa akin dahil marami na akong tao sa Parkland ako nakatira. Marami na akong mga tao na nakatira sa bahay, pinapakain ko. Ang ginagawa ko, hindi na ako nagtitinda, stop na ako dahil mabigat na ang obligasyon ko. Ang ginagawa ko, taga-pamalingki na lang ako madaling araw sa Kadiwa, Dasmariñas. So, namamalingki ako madaling araw, taga-Gayat. Yun si Joseph, katulong ko na siya, magagayat. 2 na kami ang magtadtad nung Calamares, ganon. No? Tapos, bibilangin yon. Kailangan mahalaga ang inventory. Ilang piraso ang dala nung isang tao na nagtinda. So, padalhan ko, tag-3 ang isa. So, padalhan ko ng 2,000 na hiwa o 2,500 na hiwa. Tag-3 ang isa. No? Tag-3 ang isang hiwa. Binibilang ko yan, guys. Tinatyaga ko. Pagkagising ng mga tao, mag-ano na sila, prepare na. Prepare sa kanilang paninda, sidecar, nag-aayos na para pupunta na sila doon sa pwesto, magluluto. 11:00, kailangan nakapwesto na sila doon sa area. No? Kasi ginawang pangulam din ng mga taong bibili, yung Calamares. No? Napakagandang negosyo. Yung mga ganun parang nagkukunik-kunik yung
pira mo, kumuha ka ng tao para magpasok sa'yo ng pira. Hindi ka kukuha ng tao para maglabas ka ng pira. Tandaan nyo yan. No? Pero ang pagkuha ng tao, hinihingi ng panahon. Hindi ka kukuha ng tao pag wala pang posisyong lugar. Kailangan, ako muna ang nagposisyon doon sa lugar na yon. Pag nakita kong stable na, walang nagsisita-sita, kumbaga walang naninitan na mga pulis or mga traffic enforcer doon sa area na yon dahil safety naman, saka naman ako kukuha ng tao para magbantay doon sa area na yon. Hanggang sa dumating na ako, taga-pamalingki na lang, taga-luto ng pagkain nila dahil stayin ang mga tao. 500, yung iba 400 per day. Yung 400 kasi ay malaki na yon kasi 362 minimum eh. Sa mga mall, magtatrabaho sa mall, 362 ang minimum noong 2006. So, ang ginawa kong 400 yung tao tapos libre pa lahat. Kita nyo kung gaano kaganda ako magpasahod. No? 400 tapos libre kain, stayin sa bahay. No? Si Joseph, ginawa ko na siyang 500 per day kasi katulong ko na, right hand ko na, katulong ko sa paggayat, no? So, ganun guys, pagkuha ng tao, hindi ka basta-basta kumuha ng tao hanggat hindi stable ang pagkalagyan mo sa kanya, ang pwesto niya, no? Ganun ang ginagawa ko. Pag okay na yung area, stable na, bumibinta na, nagpasok na ng pira sa akin, tuloy-tuloy, saka ako kukuha ng tao, ipupwisto ko doon, ititraining ko muna ng 5 araw bago ko siya bitawan doon. Tapos, pag uwi ng mga tao, siyempre, uuwi ng gabi, alas 9 ng gabi ang uwi. No? Magtinda, simula alas 9, aalis na sila, mag-prepare na, aalis na sila, punta na sila doon sa kanya-kanyang pwisto. Prepare na, tapos magluluto na, ganon. Pagkatapos noon, magluluto na sila, ay alas 11, bintahan na yon, nagbibinta na, marami ng sales. Tapos, ang pinakamalakas, alas 4, alas 5 ng hapon, uwian, ang daming tao, busy-busy. So, ganun kalakas ang negosyo ko, guys. Dumami ang mga tao, sitting pretty na lang ako, naghihintay. Ang ginagawa ko, pinapakain ko sila pag uwi, nagnilaga ako ng manok, no? Nilaga ako ng manok, inaalagaan ko talaga ang mga tao. Tapos advice ako, huwag kayong magbisyo kasi wala akong bisyo. Huwag kayong magbisyo kasi pag once ang mga tao nagbibisyo, magiging sakit mo na sa ulo yon. Magiging sakit mo na sa ulo. Kaya bago ka kukuha ng tao mas maganda, sabihin mo, ayaw ko ng bisyo. Kasi ang bisyo guys, masama sa kalusugan, unang-una, at natutong mangupit ang mga tao. Kaya bago, ako, kasi malaki akong magpasahod. Biro mo, ang pasahod sa government, sa mga malalaking kumpanya, 362 lang. No, minimum. Ako, ang pasahod ko, 400. Kasama pala, ka-stayin pa, kain, almusal, tanghalian, hapunan. May, may merienda pa yon. Ganun ako mag-alaga ng tao. But, make sure na ang expenses ko sa tao hindi lalabas doon sa expectation ko na earning galing sa kanya. No? Kasi expectation ko, kikita ako ng 3,000 eh. Bawat isa. So, mawala man yung 1,000, mapunta man sa kanya lahat, pagkain niya, merienda niya, o makupit-kupitan man ako ng 1,000, 100, kasama na doon sa 1,000. So, may net ako 2,000. So, ang expectation ko sa isang tao, kikita ako ng 2,000. Ganon. So, ang kapalit naman nun, alagaan ko siya, pakainin. Ako ang pag-uwi nila, kakain na, magpahinga na sila, kakain, tapos matutulog. Ganon lang. Walang bisyo, walang inom. Hindi ako pumapayag ng mga tao nagiinom. Kasi baka mamaya, pag nalasing, maoy, kakatayin ka. No? Or nagda-drug addict. Bago ko kukunin yung mga tao, kailangan may desisyon kang ibaba sa kanila. May kondisyon. No? Ayaw ko sa tao na nigarilyo. Ayaw ko sa tao na gumagawa ng nagda-drugs, nag-iinom. Ayaw ko. So, sigarilyo, ayaw ko.
Kung hindi mo matanggap yung sinabi ko, di alis ka. Hindi kita kukunin. So yung mga iba guys, kung mo kailangan nila ng trabaho, nagtatrabaho sa akin, walang bisyo. Ganun po, hanggat ganun. Kasi pwede ka kasing malagay sa kapahamakan pagkuha ka ng tao na may bisyo, lalo na pag drugs. Nakita na may perang pumapasok sa'yo, baka yun ang papatay sa'yo. No? Nakitang may pasok ng pera sa'yo, kuha ka ng hindi mo kilalang tao. Kaya kailangan nasa tamang kondisyon siya, tapos kukuha ka rin ng kontak niya doon sa probinsya. Halimbawa, kumuha ko sa Masbate, yung mama niya, kontak ko na. Yung kapatid niya, kontak ko na. Kinuha ko reference, number, kung sino yung in case of emergency, kukontakin. Ganon. Para pag nakawan ka or gagawan ka ng masama, alam mo ang area na legit siya na taga Masbate. Ganon ang ginagawa, ganon ang pagkuha ng tao. Una, huwag kang kukuha ng tao hanggat wala pa ang posisyon. Ganon din. So nakita ninyo, sa pagpipishball, ganon din ang ginagawa ko. Kumuha ko ng tao nung nagpuprutas ako, ganon din. Kumuha ko ng tao. Pero guys, pag kumuha ka ng tao, sagot mo ang pamasahe. Pag galing sa probinsya, ganon, sasabihin nung nagmamanik, ako may pinsan ako, gustong magtrabaho. Sige, kukunin ko. Padalhan ko ngayon ng pamasahe yon. Kontakin niya. Pero may kondisyon, walang bisyo, walang ano. Payag po siya. Di, padalhan ko ng pamasahe, saka napupunta dito. Di ba? Ganon ang pagkuha ng tao, guys. Huwag kayong kuha na parang gusto nyo lang na magkuha ng tao. Hinihingi ng panahon yan. Huwag kayong kukuha ng tao na liabilities. Ibig sabihin ng liabilities, yung pabigat. Naglalabas ka ng pira. Una, maglabas ka para pamasahe. Pero pagdating niya dito, pagkatapos mo siyang i-training, bawi na yung pamasahe mo dahil nagpasok na siya ng pira sa'yo. Nagets ninyo guys? Ganon sa Calamares. Ganon din sa pagninegosyo ka ng tuyo. Ganon din ang style. Halimbawa, una, nagnegosyo ako ng tuyo. Ang dami kong tao, umaabot ng 60 city. Ang tuyo. Ganon din ang style ko. Kukuha ko ng tao sa probinsya, kaya lang, mga nagbibisyo yung iba, hindi maiwasan, patago, pag umiinom, di maiwasan dahil sa sobra, di ko na control. No? So, nakakalusot. Una, ang tao, pag kinuha mo sa probinsya, mga isang taon, 6 na buwan, pataas, may mga kalukuhan na yan. Alam nang gumawa ng kalukuhan. Pero, isang buwan hanggang 6 na buwan, ano pa yan? Parang basang sisiw yan. Maamong tupa pa yan. Pero pag 6 na buwan, pataas, parang ano na yan? Askal na yan. Umano na yan? Parang nagsasalita na yan ng laban sa'yo, na mga pabulong-bulong, mga ganun guys. No? Kung mo pagbabawalan mo ng bisyo, pagsalitaan mo, wag ganyan, lumalaban na. So pag mga ganun tao, bitawan mo na. Hanap naman ng iba. Ganun ang style ko, hanap na. Kasi na yun, susuwag na sa'yo yun eh. No? Magiging na yun, parang kamatis na bulok. Pag inihalo mo doon sa hindi bulok, mabubulok na lahat yon. Magkahawa-hawa yung mga kasama niya. Kaya ganun po ang nangyayari guys, pag hawak ko ng mga tao. Pakainin, ganun pa rin. Kung ano yung posisyon ko doon sa strategy ko sa pagkalamares, pagkuha ng kalamares, pagnegosyo ko ng kalamares, ganun din sa pagnegosyo ko ng tuyo. Kuha ng tao, hindi ako kukuha ng tao pag wala siyang area. Kasi area na sila guys eh. Area. Ikaw, area ka dito, subdivision, hawak mo yan. Subdivision, ikaw, dito naman, hawak mo tong area nito. Ikaw naman, hawak mo yung area na yon, kanya-kanya. So walang kontrahan, walang kanya-kanyang, walang magkalaban sa isang pwesto, kanya-kanyang posisyon sila guys. No? Ganon ang negosyo, ganon ang ginagawa ko. Hindi ka pwedeng kumuha ng tao na liabilities or pabigat. Tandaan ninyo yan. At una, wag kang hanggat maaari. Biro mo guys, ang tindiro ko ng tuyo, bumibenta ng 4,000. 4,000. Pinakamababa yon sa isang tindiro. Sa dami kong mga tindiro guys. Higit sa kalahati ang tubo ko kasi ang
kilo lang ng tuyo nakuha ko, 60. Ang binta ko, 220. Kita nyo kung gaano kalaki ang tubo ko. Kung bumenta ng 4,000, halos ang kapital lang nun, 1,000. 3,000 ang tubo ko. Siyempre, alisin yung 1,000. Alisin yung 1,000 para alisin yung 1,000 para doon sa taong naglalako. Kasi padjak pa lang ang ginagamit ko, pedal. Yan, subdivision. So, 2,000 bawat tao magpasok sa akin, 2,000 malinis. Isang araw. Kaya pag ako nakita ko marami na akong pira, paggawa uli ako ng sidecar, paggawa hanggang sa yung mga sidecar na yon napalitan na ng mga motor, puro mga motor na may mga sidecar. No, wala nang ayaw nang magpadjak nung iba. Ayaw na magpadjak nung iba kasi naiinggit kasi motor na yung iba. So, motor hanggang sa dumami yung mga motor ko, guys. Yung mga motor na ginagamit yung mga pampurma na mga SYM, Honda Wave, Fury, kinakabitan ko ng mga sidecar yan, guys. Kinakabitan ko ng mga sidecar tapos nilagyan ko ng tauhan tindero. Yung tindero na yon magpasok ng 3,000, may 2,000 akong malinis dahil yung 1,000 pang sahod ko sa kanya dahil ang binta niya 5,000, 4,000 plus 5,000. Pag 4,000 kasi ang binta pagdating sa tuyo ay ang malinis ko doon 3,000. Bawasan ko ng 1,000 para pasweldo doon sa tao. Gasolina, pagkain niya dahil istiin. Oh. Ang ginagawa ko na lang, guys, ako ang namimili. Ganon pa rin ang papel ko, tagaluto na lang. Tapos meron din akong mga repacker na ng tuyo. Meron, kumuha ko ng mga tao na swelduhan ko. Swelduhan ko 300 isang araw, libre lahat. Ang gagawin lang, mag-repack ng mga tuyo at saka mag-inventory doon sa mga ikakarga ng mga tao na tuyo na 20-20 doon. No? So, ganun ang pagkuha ng tao. Ganun din sa itlogan. Nung nagnegosyo ako ng itlog, no? Nung nagnegosyo ako ng itlog at saka mantika, ang ginawa ko, dahil ako na muna, umikot ako doon sa mga tindahan, nagbagsak-bagsak ako ng mga mantika, tapos kinuha ko yung mga number ng mga tindahan, no? Ang ginagawa ko is kailangan may sistema ka, may direksyon, no? Kasi ang tinuturo ko nga, bakit ka kukuha ng tao? Kasi hinihingi ng panahon. So halimbawa, nung nagnegosyo ako ng itlog, no? Pag area ko papunta doon is doon yun lahat. Ngayon, natapos yung araw, hindi ko natapos lahat, tapusin ko uli bukas, balikan ko uli yun, diretso. So, nakuha ko lahat ng tindahan, halimbawa doon sa east, nakakuha ako ng mga 50 ngayong araw, naka-50 na tindahan ako, mapuntahan. Tapos, hindi ko natapos, marami pa doon sa unahan, ituloy ko yun kinabukasan. So, ang dami ko ng mga number ng tindahan na nakukuha, guys. No? Nakukuha. Nililista ko mga tindahan ng mga may-ari ng tindahan na binabagsakan ko ng itlog at saka mantika. So ngayon, nakuha ko na 2 araw papuntang east. Dito din, 2 araw din papuntang south naman. Papuntang south. Hindi ko natapos. So ang dami ko ng number, guys, ng mga dami ko ng mga number sa mga tindahan. Tapos doon north naman, papuntang north, papunta namang west. So papunta namang west, ganon ginagawa ko kung paanong sistemang pagpunta. Guys, ako lang muna mag-isa nun. Pero hinihingi ng panahon in 1 month pa lang na pagtitinda ko doon sa nung chinat ko yung natapos na yung west, di ba? Natapos na halos 8 araw kasi 2 araw doon, 2 araw dito, 2 araw dito, 2 araw dito. So kailangan ko nang balikan yung east naman kasi halos 8 araw ang lumipas bago ko siya nabalikan uli. Bago ko binalikan, guys, text ko muna, ma'am, ako ito yung nag-deliver ng itlog at saka mantika. Baka wala ka ng itlog, mantika dyan. Opo, wala na. Ganito. Ang kailangan ko, ganito, dalawang tring itlog at saka 2 dosina na mantika. So, ganun, guys. Ngayon, guys,
ang gamit ko, motor na barako, malaking sidecar. Puro delivery. Dumating ang panahon, di ko na kaya. Dito pa lang, pagpunta pa lang doon, di ko na kayang mag-isa ang trabaho dahil ganun pala. Pag magiging suki mo na yung tindahan, mag-text ka lang, mag-reply sa'yo, 2-3 sa akin. So pagpunta ko doon sa East, ang dala ko, ang dami ng itlog kasi may mga may-ari na yun, guys. Doon sa suki mo, magiging suki na, ganun din, mantika, ganun. Hanggang sa di ko na kaya, kailangan ko na ng tao, guys. Helper ko. Tapos, helper ko, tuturuan kong mag-drive. Nung tinuruan ko mag-drive, no? Tinuruan ko, siya naman ang mag-deliver naman doon sa area na yon, East. Tapos dito, hanggang sa dumami na naman yung tao ko sa itlogan at saka mantika. Kasi, pag mag-text ako, centralize. Gabi, alas 9, alas 8, alas 9 ako mag-message, centralize. I-message ko lahat yung mga punbok ko, nakapunbok yung mga dito sa East. Tapos, para alam ko, hindi pwede halo-halo. Ha? Tandaan ninyo, dahil nakita ko ang sistema, mumura lang naman yung mga cellphone noon, no? Mura lang naman yung cellphone, 3310, yung mga cellphone na mga luma ba na style. So, bibili ako, 4. Itong cellphone na to para sa East. Itong cellphone na to para dito. So, lahat ng mga suki ko ng mantika dito at itlog na mga tindahan dito nakapunbok. Dito naman, so iba-iba kulay yung aking cellphone. Iba-iba ang casing, iba-iba ang kulay. Ito is, pag dito, tinitix ko, centralized message itong mga tindahan dito na napunbo ko, naipon. Ma'am, ako ito ma'am, si Jupiter, yung nag-deliver ng itlog at saka mantika sa'yo. Kukuha po ba kayo kasi dadaan ako dyan bukas? Ang daming magre-replyan nyo yan, centralize yun. Isang text mo lang lahat, darating yun sa mga cellphone ng mga suki mo. So magre-reply, 3 sa akin at saka 2 dosinang mantika. Sir, ako sa akin? 4 na tray. Kaya nung dinala ko, hinatid ko yung papunta doon, guys. Puno ako ng mantika at saka itlog. May mga may-ari na doon. Bagsak-bagsak na lang. Yan yung tinuturo ko sa inyo. Napakagandang negosyo yun, bagsak-bagsak. Parang inihatid mo na lang, pira, hatid, pira. Parang namumulot ka ng ginto pag matutunan nyo ang ganong sistemang negosyo. Parang namumulot na lang ako ng ginto. No? Kaya kong kumita ng 15,000 malinis sa isang araw. No? Imagine ninyo yan, 15,000. Gaano kalakas kasi palaki hanggang sa kumuha na ako ng multicab. Rosco. Kumuha na ako ng multicab na Rosco, mahaba. Doon na, nilagyan ko na ng mantika kasi hindi na kaya sa barako. Ang ginawa ko, barako, tao ko na. Tao na ang Tao na ang pinadala ko sa barako. 2 na kami nagdi-deliver doon. So nakita nyo, kumuha na akong tao, yung ginawa kong helper, siya na ang nagiging driver, kumuha din siya ng helper, papunta na area doon hanggang sa lumaki yung negosyo ko. Yung sinabi ko sa inyo na nag-umpisa ako sa itlog, 100 na tray, 10 patong na tagsa 10, 100 na tray. Hanggang sa jeep na, ang laki ng jeep, puno ng hanggang sa close ban na yung ibinaba na. Ang daming itlog, ang dami. Pero saglit ko lang maubos, guys. Pagbaba pa lang nun, may mga may-ari na. Minsan, kasi galing sa Batangas yung mga itlog eh. Minsan, kulang kasi sa dami kong, ganun kalakas ang negosyo, guys. Hanggang sa ganito na. No? Nakita ninyo paano kumuha ng tao, hinihingi ng panahon. Hindi ka kukuha ng tao para kukuha na lang na walang direksyon. Bago ka kukuha ng tao, meron na siyang gagampanan sa'yo na hindi mo kayang gawin, kaya kumuha ka. Para i-training mo na lang siya doon sa gusto mong ipagawa ng tao na kinuha mo. No? Lagi niyong tandaan, hindi kayo pwede kumuha ng tao na liabilities o maglabas ka ng pira.
Lahat ng taong kukunin mo may gagampanan sa'yo at magpasok sa'yo ng pira. Take note. Kasi, siyempre, ako, bakit? Marami nagtanong, bakit Jupiter, yumaman ka ba? Siyempre, magtuturo ba ako sa inyo? Napakalaking kabulastugan naman nung magtuturo ako ng pagyaman, tapos ako pobre. Di ba? Napakahirap naman intindihin nun guys na magturo ako ng negosyo. Pagyaman, puro milyonaryo yung babanggitin ko. Tapos ako, isang kahit isang tuka, hindi pwede yun. Nagtuturo ako, milyonaryo kasi milyonaryo ako. Di ba? Itinuro ko. No? Kaya sana naintindihan nyo. Napakasarap kumuha ng tao pag meron na siyang so ikaw sitting pretty, record ka na lang. Utos-utos ka na lang, nasa bahay ka na, magulat ka na lang ang bahay mo. Kaya ako nirintahan ko na yung isang buong bahay na walang nakatira. Yun, puro itlog na laman at saka mantika. Nandoon na rin yung parang ginawa kong budiga. Nirintahan ko para gawin kong budiga. Doon yung mantika, nandoon din yung Ganon ang ginagawa ko guys, hanggang sa ganon, umunlad yung aking negosyo. Marami akong negosyong pinagdaanan. Isishare ko sa inyo yan. No? At ang pagtuturo ko ng negosyo, wala naman akong sinisingil sa inyo kahit piso. Pero marami kayong matutunan, matuto kayo sa pagninegosyo. No? Basta una, kumuha kayo ng tao, walang bisyo, kondisyon muna. Bago mo kukunin ang tao dahil magbigay ka ng pera, pamasahe papunta sa Manila, ay kondisyon. Usap, wala pong bisyo, ayaw ko ng bisyo. Pag okay, di padalhan mo. Diba? Pagdating dito sa Manila, alagaan mo yun, pakainin mo ng maayos. Pakainin ng maayos, asikasuhin mo ng maayos, tratuhin mo ng maayos, swelduhan mo ng maayos. Ganun po ang pagdala ng tauhan. Depende na lang kung magkano ang ibibigay mo. Kasi kung galante ka magbigay, kung nakita mo naman ang expectation mo ay kumikita ng 3,000, nagpasok ng 3,000. Diba, buminta ng 5,000, 6,000, nagpasok sa'yo ng 3,000 na tubo. Nakadepende sa'yo. Magkano, nasa pasya na yon. Kung gusto mo mapatuwa yung tao mo, gawin mo 600 isang araw niya. Tapos yung 150, i-allocate mo din budget na pagkain. So, hindi na magloko yun dahil malaki. Karamihan kasi, kaya hindi makaintindi yung ibang mga tao na nangangamuhan at humawak ng tao. Kasi ginigipit din naman nila yung mga tauhan. Parang hinihingi yung lakas. Kaya against ako, laban ako doon sa mga tindahan na ang tao, ginawang boy, ginawang kargador sa kanilang grocery, 3,000 lang isang buwan. Tapos naman, masama po yun. Kaya kayo yumaman, mga grocery, kaya kayo nagsiyaman. Dahil hinihingi niyo ang lakas ng mga tao. No? Biro mo, swelduhan mo lang ng 5,000. Napakababa nun. Samantalang ikaw, ang ganda na ng bahay mo. Ang ganda na may mga sasakyan ka na. Pero ang pasweldo mo sa tao, 5,000 isang buwan. Boy, ang ginagawa, ang hirap, nagkargador ng bigas sa'yo, ganun. All around. Tapos ang sweldo mo lang, 5,000. Pangit yun guys. Pang-agrabyado yun. Yung ibang mga grocery, against ako. Dahil kumuha sila ng mga tao, inaagrabyado, 5,000, 4,000 lang ang isang buwan. Istiin nga, libre lahat. Pero, siyempre, mababa masyado yun. 4,100 plus lang ang isang araw. Napakaliit. Kaya nagsiyaman yung ibang grocery dahil ginigipit nila yung mga tauhan na kinuha nila guys. Pag kayo kumuha ng tao, huwag kayong mga agrabyado ng tao. Kumbaga, ay swelduhan nyo ng maganda. 400, 500, para wala kang sakit sa ulo. Di na maghanap. Di ka rin basta-basta lalayasan dahil malaking ka nga magpasweldo. Tapos may tinulang isda pang pinapakain, may manok pa, tinula. So napakaganda. So ganun,
ang trato sa mga tao, gaganda ang takbo ng negosyo mo. Aahon ka sa kahirapan, guys. No? Masarap magnegosyo. Take note, tandaan ninyo ang mga sinasabi ko. Dahil hindi naman lahat ng negosyante ay nagtuturo ng mga ganito. May mga nakita akong nagtuturo. Maraming palamuti sa bibig, maraming mga kolorite, mga pamprofessional na masyado. Hindi nyo na po abot yun kung ang makikinig ay mga katulad kong walang pinag-aralan, walang grado, na nangarap magnegosyo, hindi na po abot ninyo yung mga itinuro ng iba kasi mag-i-English na, high-tech na masyado, mga dilibro. Dito kayo makinig sa Jupiter's TV dahil hindi dilibro ang itinuturo ko. By experience, with heart, no? Ang itinuturo ko ay galing sa aking puso at makatotohanang pagtuturo. No, realidad ang itinuturo ko, actual. No? Wag kang kumuha ng tao nang walang posisyon na ibibigay na nagpapasok ng pira. Kailangan pagdating niya, may time frame ka na kaagad. Pagdating niya dito, 5 araw, iti-training ko siya. Iti-training. Pag na-training ko na, bitawan ko na siya. O di nagpasok na ng pira yun. Nagpasok na ng pira. Huwag kang kukuha ng tao na wala pang allocation, wala pang liabilities yun. Maglalabas ka ng pira. Babagal ang pag-ahon mo dahil marami kang pabigat na kinukuha ng tao na wala naman direksyon kung saan mo ilagay. Diba? Tandaan ninyong mabuti, guys. Tapos magpasahod kayo sa tamang kapanahunan. Pasilduhan ninyo. Mga tao ako, pinasilduhan ko kagad. Sabaduhan ang sweldo, guys. Weekly, tuwing Sabado ng gabi. Tapos di-off sila ng linggo. No? Para makapamasyal-pasyal. Bigyan nyo ng di-off. Importante sa tao yung di-off. Para lalo na yung mga taga-probinsya. Ngayon lang nakakita ng mga SM yan. Mga taga-Masbate, taga-ano. Punta sa SM, makapamasyal-pasyal. Or, kung mayroon mang SM doon sa kanila, di rin sila nakapamasyal. Dahil wala naman silang pira doon, walang pagkakitaan. So, nagtatrabaho sila sa iyo, maganda ang sweldo, nakakakain, nakapamasyal, di ka iiwan ng mga tao. No? Sana nagustuhan ninyo ang topic na ito, guys. Panoorin, huwag niyong kalimutan, please. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube para marami akong ituturo pa sa inyo, guys, na negosyo na magustuhan ninyo. No? Mag-subscribe kayo para kasi ang bala ko kasi, ako, meron naman akong pira. Meron na akong pira, paprangkahin ko kayo. Siyempre, sayang din kasi, kumikita din kasi ang YouTube eh. Kumikita, di yung kita natin, tapos kung ituro lahat ang aking mamimigay na naman ako ng pira tulad nung nakaraan. Kasi guys, ang 380 na tao 38 na tao ang nabigyan natin nung nakaraan ng tagsa 10,000 pangkapital. Na-bankrupt kasi sila agad. Na-bankrupt sila kaagad. Bakit? Namigay ako ng kapital. Di nila alam. Kailangan magturo muna ako ng mga negosyo at posisyon, sistema. Ituro ko muna sa YouTube para manood sila ng manood. Kayo, followers. Para pag mamigay uli ako ng pira sa darating, ay, may direksyon na. Alam na paano kasi nagturo ako ng budgeting ng pira. Panoorin ninyo. Pag nanalo yung sa raffle yung ating bibigyan ng alam niya na, hindi na siya mababankrupt. Kasi bago ko ibigay, panoorin niyo yung YouTube ko pagtuturo ng budget sa pagninegosyo para di ka mabankrupt. O meron na siyang direksyon. Tapos ituro ko na lahat yung mga negosyo para meron na siyang, yung mga nanalo sa raffle, may direksyon na din. Ang kanila, may mapagpilian na sila kung ano gusto nilang negosyo. Tinuro ko naman step by step, ano bang gusto mong negosyo? Bagoong, alamang, bagoong dilis, bagoong tahong. O di nasa YouTube ko yun, di panoorin mo. Maganda kayang negosyo to, bagoong? O di, ito, maganda to, nagustuhan ko, kaya ng O pag nanalo ka ng raffle ng Jupiter's TV, o di, yun ang inegosyo mo.
may direksyon ka. Tapos marunong ka na rin dahil nag-post ako sa, itinuro ko na yung pagbabudget ng pera sa aking YouTube channel. O di, pag nagustuhan mo yung mga baguong, manood ka na naman ngayon ng pagbabudget ng pera. Paano ba mag-budget? Itinuro ni Jupiter's TV. O di, panoorin nyo. Pag susundin o direksyon, yayaman ka. Yayaman ang yan mo dahil yung itinuro kong budget money management, tiningnan mo rin, inaral mo ding mabuti. O di may guide ka. O so ngayon, magbibigay ako ng parapol. Ba, lumaki ang kita ko dito sa YouTube. Magbibigay-bigay ako ng 10,000 para sa aking mga followers na gustong magnegosyo. May direction sila. Halimbawa, ang isang followers ko, ang gustong negosyo ay fishball. O di manood sila sa aking pagtuturo ng fishball. Nakapost na sa YouTube yung pagpipishball. O di, pagkatapos lang manood ng fishball, manood din sila ng pakbit. May itinuro, itong pakbit ang gusto ko kasi ang asawa ko taga-Gayat, ako taga-Lako. Tapos may anak din akong dalagita, papustuhin ko sa kalsada, lilapag ko yung mga balot-balot na pakbit. Kikita na, ang asawa ko nakakatulong din sa pagayat. Ako naman maglalako. So, ito ang gusto ko. Di panoorin niyo yung pakbit na nasa aking YouTube channel. Di, maganda, may direksyon. Bago ako magparapol, ilatag ko muna lahat ng negosyo na gusto kong ituro sa inyo para ang mga taong followers na gustong magnegosyo ay may idea na sila paano maghawak ng pera, paano magdala ng tao. Katulad nito, itunuro ko kasi darating ang panahon, nagnegosyo ka ng fishball, kumita ka ng 2,000 malinis sa isang araw. At tinuruan kita na huwag magbisyo, hindi ka nagbisyo, lumubo, nagpagawa ka ng sidecar, katulad ng instruction ko, kuha ka ng tao. So meron na akong itinuro paano magdala ng tao dahil nanood ka ngayon. No? Salamat sa inyong panonood. Mga kasama, sana mag-subscribe kayo. Kung meron kayong kaibigan na di sabihin mo, mag-subscribe ka dito sa Jupiter's TV para may matutunan ka. Ganun lang guys. Mahalaga ang subscribe guys para pag may post akong bago, mag-notification sa inyong mga cellphone. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong panonood sa Jupiter's TV. Sana may natutunan kayo sa aking pagtuturo. Salamat guys, ng maraming salamat. Ang Jupiter's TV ay nagsasabi sa inyo ng tili bye-bye.